Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Harry Bayona. Harry, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Wednesday? Magandang umaga rin si Perceline at magandang umaga Pilipinas. Ngayon nga po, unfortunately, ngayong Miyerkules Santo, patuloy pa rin po nating binabantayan itong low pressure area o LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Ngayon nga pong alas 4 ng umaga, ito yung namataan 120 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. At dahil nga po patuloy na lumalapit, gaya nga po ng inyong nakikita, patuloy po lumalapit sa kalupaan ng Visayas. Ito nga pong nabanggit na low pressure area. Asahan po natin na buong rehiyon ng kararanas po yan ng moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So inaabisuhan po natin lahat ng mga kababayan nating nandyan sa Visayas na lumikas na po tayo sa isang ligtas na lugar nang maiwasan po natin ang mga panganib na posibleng idulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito po sa Bicol Region, ganun din po sa Caraga at sa lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at sa Misamis Oriental. Asahan po natin na makararanas din po tayo ng scattered light to moderate rain showers and thunderstorms. Samantala dito po sa atin sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi ng ating bansa, wala po tayong dapat alalahanin dahil fair weather naman ang ating may experience for today. At yan nga po nga asang lagay ng panahon sa araw na ito. At dagdag pa nga po pala ng pag-asa hinggil sa LPA na ating binabantayan. Ito nga po ikikilos pa west, at ito'y magtatraverse sa buong Visayas. Pero wala naman po dapat alalahanin dahil ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas, inaasahan po natin na within the next 24 to 48 hours ay tuluyan na magdi-dissipate o malulusaw ng nasabing low pressure area. So pagsapit po ng Black Saturday, gaganda na po ang panahon. Diyan nga po yan sa mga naaapektong lugar nitong low pressure area. Samantala, silipin naman po na clusters na ating binabantayan. Sa labas po yan ng ating area of responsibility. Ito nga po yung mga kaulapan na yan, Sa ngayon, ayon po sa Pag-asa, malayo pa po ito sa ating bansa para direkta makaapekto dito sa Pilipinas. Pero ganun pa man, kapag ito yan, umayos po yung kanyang circulation, posible pong ito'y pumasok sa ating area of responsibility at makaapekto sa atin. Pero ganun pa man, sa ngayon, malayo pa naman po at wala pa naman pong activity na ginagawa itong cloud clusters. Pero patuloy po nating babantayan yan nang sa gayon, maiatid po namin sa inyo ang latest sa lagay ng ating panahon. At yan po nga asahang lagay ng panahon para sa araw na ito. At sa aming pagbabalik, silipin po natin yung mga naitala nating mataas na temperatura kahapon. Naging mainit nga ba yung ating maghapon? Kahapon po yan, Holy Tuesday. Ang tabayanan pong kasagutan sa aming pagbabalik. Mga kababayan, dito po sa atin sa Metro Manila at ganoon din sa buong Luzon, hindi naman po tayo apektado nitong low pressure area na ating binabantayan. And in fact, mainit nga po yung panahong ating naranasan kahapon. And having said that, narito nga po yung lowest temperature, rather highest temperature na ating naitala kahapon. Nangunguna nga po sa listahan, gaya nga po ng ating nakikita, ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija, we have 35 degrees Celsius. Pangalawa po, ang Lawag City sa Ilocos Norte, 34.8 degrees Celsius. Subic Bay, Zambales, 34.8 degrees Celsius. Sangli Point, Cavite, 34.2 degrees Celsius. Sa Dagupan, Pangasinan, meron tayong 34 degrees Celsius. Ganon din po yan sa General Santos City. Samantala, dito po sa atin sa Metro and Mega Manila, mainit din po yung panahong ating naranasan at nangunguna nga po sa listahan ang Naiya, Parañaque. Meron po tayong 33.8 degrees Celsius kahapon. Dito po sa atin sa Quezon City, nakapagtala po tayo ng 33.4 at sa Port Area Manila, meron tayong 32.1 degrees Celsius. Paalala nga po ng Pag-asa, wala pa po tayo sa peak ng tag-init o ng hot and dry season. So asahan po natin na mas iinit at mas tataas pa yung mga figures na ating maitatala sa mga susunod na araw. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ang tabayanan po susunod kong ulat, mamaya po yung alas 7, dito lamang po yan sa Good Morning Boss. At ako nga pong inyong weatherman, inyong nakasama, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. At ngayong Holy Week, tayong lahat po'y magtika at mag-reflect para nga naman po maging karapat-dapat tayo sa ating poong lumikha. Balik si Perceline. Maraming salamat, Harry Bayona.